Hello, magandang araw. Pag-uusapan natin ngayon yung bilip. Gaano kahalaga ang bilip sa pag-asenso? Napakahalaga po ng bilip kasi yung bilip na yan yung magtutulak sa'yo para kumilos. Yan yung magtutulak sa'yo para gawin yung mga bagay para dun sa business na gusto mong simulan. Kung ano man yung negosyo na yan. So ngayon, dapat mataas ang bilip mo. Ang iniisip mo dapat, nakarating ka na dun sa pupuntahan mo. Kung ano man yung goal mo, kung ano man yung vision mo, magandang bahay, magandang sasakyan, maraming properties, mga apartment, mga resort, makatulong sa pamilya, malaking savings sa bangko, makapag-travel, magkaroon ng maraming oras para sa pamilya mo, mag-for good ka na sa Pilipinas kung nasa abroad ka. Lahat ng pangarap mo, dapat na-visualize mo na yan na mangyayari sa'yo or nangyari na. So ngayon, kailangan may paniniwala ka. Mataas ang belief mo. Kailangan ang belief mo 100%, hindi pwedeng 99%. Kasi pag 99% lang, may 1% pa yan. At palaki ng palaki ang doubt na yan. Kailangan wala kang duda na makukuha mo. Nakakatulong yung belief dun sa kilos. Habang naniniwala ka na makukuha mo, na magagawa mo, mas lalo kang ginaganahan na trabahuhin. Kasi mawawalan ka ng ganang trabahuhin, i-workout ang isang bagay na pinapasukan ka ng thinking na baka hindi mangyari sa'yo, baka walang mangyari, baka hindi mo makuha. So bumabagal ka. Pag bumagal ka, pues tama ka. Tama yung thinking mo na baka hindi mo makuha. Hindi mo talaga siya makukuha. Kasi yung belief mo ang nagtutulak sa'yo para i-workout. At pag win-workout mo, may resulta. At yung resulta, kung ano yung naka-mindset sa'yo, yung vision mo, yung belief mo na mangyayari sa'yo, yung paniniwala mo na makukuha mo. So kailangan mataas ang belief mo. So ngayon, meron akong kwento tungkol sa belief. Merong magkapatid. Yung magkapatid na yon, meron siyang magulang. Wala na siyang nanay. Yung tatay niya sa baryo nila ay magaling na manghuhula. Pero trabaho lang yun. Ang totoo talaga, fake na manghuhula. Hindi siya totoong manghuhula. Pinepeki lang niya para lang siya kumita. So ngayon, mamamatay na yung tatay nila na manghuhula na peke. Naghihikaos na kasi yung tatay nila. Tay, huwag ka munang mamatay. Paano kami magkapatid? Sino mag-aalaga sa amin? Sino bubuhay sa amin? Ang sabi ngayon ng tatay, mga anak, dahil mamamatay na ako, huhulaan ko kayo. Tay naman, mamamatay ka na lang, manghuhula ka pa rin. Anak, kayong dalawa, isa sa inyo ang yayaman ng bonggang-bongga. Tay, sino sa amin dalawa ni kuya? Sabi naman ni kuya, Tay, sino sa amin dalawa ni Bunso? Sabi ng tatay, ang yayaman sa inyo ng bonggang-bongga ay nalagutan ng hininga, hindi nasabi. Sabi ngayon ng magkapatid, Tol, paano yan? Si tatay wala na. Naalala mo yung hula niya nung namatay siya? Sabi niya, di ba? Isa sa ating dalawang yayaman ng bonggang-bongga. Sino kaya yun? Alam mo, nung tumagal, dahil wala na silang makain, yung isa inampun ng kamag-anak sa Manila, yung isa naman napadpad din ng ibang lugar. Yung magkapatid nagkahiwalay. Then habang namumuhay sila, naaalala nila yung hula ng tatay nila. Ngayon pinaniwalaan ng kuya na baka siya yung tinutukoy ng tatay nila na yayaman ng bonggang-bongga. So ngayon naka-mindset siya, sa pagtanda niya yayaman talaga siya. So syempre nagkaedad na yung bata, nagtatrabaho na, nagsumikap ngayon yung kuya.
Dahil ang akala niya, siya yung yayaman. So ginagawa niya ng maayos yung mga negosyo, yung mga opportunity, kasi ang mindset niya, yayaman siya. Wala siyang doubt. Kasi hinulaan ng tatay niya na yayaman siya. Hindi siya nagdududa. Ang pinaniwalaan niya at ang pinanghawakan niya, siya yung tinutukoy sa hula ng tatay niya na yayaman ng bonggang-bongga. Isang araw, malaki na sila. Dumating ngayon yung kuya. Si kuya, naka-Ferrari. Tapos, meron siyang maraming kumpanya. So, mayaman na si kuya. Ngayon, pagdating doon, asa na si Bunso? Gusto ko siya makita. Aampunin ko na siya. Kasi, ako yung tinukoy ni tatay na yayaman ng bonggang-bongga. Aampunin ko na siya para hindi na siya maghihirap. Ngayon, dumating ngayon si Bunso. Nakita ngayon ni kuya, ayun na si Bunso. Paparating na. Tinatanong niya ngayon dagat. Ha? Ang ina-expect ni kuya, bangka. Yate. Yate to ha. Pagdating ng yate, bumaba si Bunso. Bunso, ikaw yan? Sabi ni Bunso. Oo kuya, naalala mo yung hula ni tatay? Na isa sa atin ang yayaman ng bonggang-bongga? Ako yun. Ako yung yumaman. Kuya, aampunin na kita, hindi ka na maghihirap. Sumama ka na sa akin. Ang sabi naman ni kuya, alam mo Bunso, ako rin eh, yumaman. Akala ko nga ikaw yung aampunin ko eh. Mayaman ka rin pala. Alam mo, yung dalawa, parehas palang mayaman. Bakit kayo maman? Kasi kuya, pinaniwalaan ko yung sinabi ni tatay na isa sa atin ay yayaman ng bonggang-bongga. Buong buhay ko, naka-mindset ako at naniniwala ako na ako yun. Ako yung yayaman ng bonggang-bongga. Sabi naman ni kuya, alam mo Bunso, ako rin. Kasi naka-mindset ako na ako yung tinutukoy ni tatay na yayaman ng bonggang-bongga. Kaya ito nangyari na. Paano nangyari yun? Mali ang hula ni tatay. Sabi niya sa atin, isa lang. Bakit dalawa tayo? Anong moral lesson ng kwento? Ang moral lesson ng kwento, lahat ng ma-achieve mo sa buhay, nagsisimula yan sa paniniwala. Ang paniniwala mo ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Once na magduda ka na hindi mo magagawa, na hindi ka asenso, may stuck ka dyan sa kahirapan. Kasi yan naka-mindset sa iyo eh. Dapat i-mindset mo sarili mo, nayayaman ka. Kahit unti-unti lang yan, ang mahalaga umuusad, nag-i-improve, may progress, dahil doon sa belief. So guys, belief, yan ang magpapayaman sa iyo. Pag pumasok ang duda sa isip mo, babagal ka at tama ka. Pag pumasok yung duda na baka hindi mo makuha yung success, totoo, hindi mo talaga makukuha. Kailangan wag na wag papasok sa isip mo, kahit konting-konti lang. Wag papasok sa isip mo na baka hindi mo makuha yung success, baka hindi ka maging successful, baka walang mangyari, baka hindi ako kumita. Magkakatotoo yan. Dapat ina-attract mo yung positive, yung belief mo. Once na papasukin mo yung opportunity, tanggapin mo lang sa sarili mo, yayaman ka dito, yayaman ako dyan, tatrabuhin ko yan. Na-imagine mo na yung pinaka malaking income, tinatanggap mo na yung income, bumili ka ng sasakyan, bumili ka ng bahay, bumili ka ng properties. Kailangan na-imagine mo na yan na nangyayari na o nangyari na. Yun yung tinatawag na belief. Okay, so yun lang, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Dapat 100% ang belief mo, naniniwala ka na mangyayari sa'yo.